He just looks heartless, but every time it's his birthday, he always cries. Kaya ngang hiling ko sana sa'yo, Iha, na sa tuwing birthday niya ay lagi kayong magkasama at tulungan mo kong alalayan siya sa hinaharap. Yun ang unang pagkakataon na nabanggit ni Lola Soledad ang ina ni Sergio. Sa tagal na nilang nag-uusap ng matanda, ni minsan hindi ito nakapagkwento tungkol doon. Maging si Sergio ay hindi rin nagbabanggit tungkol sa mami nito na para bang pinagbabawal na pag-usapan ito. Marahang tumango si Camille sa matanda sa kakinagap ang kulubot na kamay nito. Makakaasa kayo, Lola. Lagi ako nasa tabi ni Sergio at hindi ko siya pababayaan. Ani Camille na nakangiti ng masuyo. Bigla naman ang labong mga mata ni Lola Soledad dahil sa sinabing yun ni Camille. Naisip niyang hindi talaga siya nagkamali sa pagpili kay Camille dahil alam niyang lumaki itong mabuting tao. Siya nga pala, Apo, naikwento ko ba sa'yo na magkakilala kami ni Lola Charindria mo? Sa katunayan yan, kaya ikaw ang napili kong pakasalan ni Sergio dahil yun ang usapan namin ng lola mo. Pagsasalaysay ni Lola Soledad na ikinagulat ni Camille. Paano po nangyari na magkakilala kayo ni Lola Chandria? Puno ng pagtatakang tanong ni Camille sa matanda. Simpleng tao lang ang Lola Chandria niya at tindera ng gulay sa palengke. Kaya paanong makikilala nito ang mayamang tao na tulad ni Lola Soledad? Alam mo kasi, malaki ang utang na loob ko kay Chandria. Panimula ni Lola Soledad na para bang inaalalang mga nakaraang pangyayari. Minsan kasi, umalis ako ng mansyon na mag-isa. Walang kasamang driver at bodyguards. At nagpunta ako sa palengke. Naglibot-libot, nagtingin-tingin. Sobrang nabuburyong na kasi ako sa mansyon. Wala akong ginagawa. At dahil nga wala naman akong alam tungkol sa mga manloloko, may lumapit sa aking babae. Kinausap niya ako, nagkwento ng kung ano-ano. Hanggang sa parang nawala na ako sa sarili at naibigay ko ng lahat ng dala kong pera, cellphone at alahas sa kanya. Ngayon hindi ko na alam kung paano ako makakauwi hanggang sa inabot ako ng gabi sa palengke. Hinanap nila ako pero dahil hindi naman nila alam kung nasan ako, kaya hindi nila mahanap. Hanggang sa may matandang babae na lumapit sa akin at nagtanong, yun nga si Chandria. Kinuwento ko mga nangyari. Ang sabi niya, modus daw ng isang grupong kung tawagin ay budol-budol daw. Ang babaeng kumausap sa akin. Hindi siya nagdalawang isip na tulungan ako makauwi at nang bigyan ko na nga siya ng pera bilang kapalit sa pagmamagandang loob niya. Tinanggihan niya yon kahit halos kalahati ng kita niya sa isang araw ang nawala. Doon na nga rin nag-umpisa ang pagiging magkaibigan namin ni Candelaria. Nagkwentuhan kami at napag-alaman kong parehas na kaming byuda. Nasabi rin niyang meron siyang maganda at napakabait na apo. Ipinakita niya sa akin ang picture mo. At talaga namang unang kita ko pa lang sa'yo ay nakuha mo ng loob ko. At ngayon napatunayan kong hindi ako nagkamali sa naging desisyon kong ipakasal kayo. Mahaba man ang salaysay ni Lola Soledad, tuloy namang nasagot ang mga katanungan ni Camille sa kanyang isipan. Yun pala ang dahilan kung bakit sa dinami-dami ng mga babae ay siya pang napili nito. Matapos sa sandali pang pagkakapagkwentuhan kay Lola Soledad, imuwi na rin sina Camille at Sergio. Habang nasa biyahe, napansin ni Camille na tahimik lang si Sergio sa kanyang tabi. At katulad ng dati, ay seryosong anyo nito at walang kangiti-ngiti na para bang ang lalim ng iniisip. Bigla tuloy niyang naalalang sinabi ni Lola Soledad tungkol kay Sergio. Mahirap paniwalaan ang katulad nito na malamig pa sa yelo ang pagkatao at merong powerful na aura. Ay may tinatago ring lungkot sa kasuksulukan ng puso. Nang sumunod na araw, naging madalang ang pagkikita ni Sergio at Camille dahil kapwa sila busy sa kanilang trabaho. Pasado 7:00 nang magising si Camille, hindi na niya naabutan pa ito dahil maaga tong umaalis at madaling araw na kung umuwi. Subalit hindi naman siya nagtatampo sa asawa dahil tuwing umaga ay may nakahanda nitong almusal sa kanya bago umalis. Hindi maintindihan ni Camille kung bakit ng umagang iyon ay para bang kaibigat ng kanyang nararamdaman. Masakit din ang kanyang ulo at balakang sa hindi niya malamang dahilan, ngunit dahil kailangan niyang pumasok sa trabaho, ay pinilit ni Camille na bumangon at kumilos. Pagtayo niya, muntik pa siyang matumba dahil pakaramdam niya umiikot ang kanyang paningin. Mabuti na lang ay nakahawak siya kaagad sa bedside table. Sandali mo nang napapikit si Camille at humugot ng malalim na hininga, saka ibinuga upang kalmahin ang sarili.
Hindi siya pwedeng hindi pumasok dahil maraming kliyente ang kanilang studio at kukulangin ng tao kung liliban siya. Kaya kahit hindi magandang pakiramdam ay nagtuloy-tuloy si Camille patungo sa banyo at mabilis na naligo. May 25 minutes lang siyang naligo at nagbihis. Matapos nun ay dumiretso na rin siya sa banyo para mag-almusal, subalit hindi pa man siya nakakalapit sa mesa, ay bumaligtad na ang kanyang sikmura. Dali-daling tumakbo si Camille sa lababo para dumuwal, pero dahil wala namang laman ang kanyang tiyan, kaya wala naman siyang isinuka. Pinakiramdaman ni Camille ang sarili, wala siyang kaalam-alam sa kung anong nangyayari sa kanya, kaya ipinagpalagay na lang niyang normal lang ang lahat dahil sa masama ang kanyang pakiramdam. Gatas at isang hinog na saging lang ang napiling kainin ni Camille sa mga inihandang yun ni Sergio. Nakisuyo na lang siya sa kanilang housekeeper. Naligpitin ang mga pagkain at itabi sa ref para mamaya niya kakainin pag-uwi. Dahil ipinagpilitan din ni Sergio na magpahatid siya sa kanilang driver tuwing papasok sa trabaho si Camille, ayun na ang ginagawa niya. Hatid sundo siya ng kanilang driver sa trabaho kaya naman naging mas madali kay Camille ang transportasyon. Pagdating sa trabaho ay kaagad na naging busy si Camille. Umayos naman ang kanyang pakiramdam kaya naman nagtuloy-tuloy siya sa ginagawa. Kinatanghalian, niyaya si Camille ni Mrs. Tupas para kumain kasama iba pa nilang mga katrabaho. At dahil ayaw ni Camille na masabihang wala siyang pakisama ay nagpaunlak siya. Sa isang Chinese restaurant sila kumain at dahil masela ng sikmura ni Camille ay hindi din siya gaanong makakain. Pilit niyang nilulunok ang mga pagkain upang huwag masok subalit sa huli at bumaliktad din ang kanyang sikmura. Nagpaalam siya sa mga ito at dali-dali nagpunta sa comfort room ng restaurant. "Are you okay, Camille?" Tanong ni Mrs. Tupas sa kanyang likuran na sinundan pala siya sa banyo at may daladalang bottled water. "Okay lang po ako, Mrs. Tupas. Masama lang po talagang pakiramdam ko simula kaninang umaga." Sagot naman ni Camille sabay abot ng tubig na dala nito. Sandaling nag-isip si Mrs. Tupas. Hindi niya alam kung sasabihin ba kay Camille o hindi ang mga napapansin niya sa babae. Ayaw niya kasing pangunahan ito pero sa huli ay nanaig ang pag-alala niya. "Have you tried taking a pregnancy test, Camille?" Tanong ni Mrs. Tupas. Nahinto si Camille sa akmang pag-inom ng tubig nang marinig ang sinabi ni Mrs. Tupas. Nakaramdam siya ng palalamig ng kamay at talampakan ng mga sandaling yon. "Bakit po?" Nautal na tanong ni Camille dahil sa matinding kaba at pagkabalisa. "Dahil sa tingin ko ay buntis ka, iha." Binasa kong maiging autopsy report ni Martha Medjola na binigay mo sa akin at pinakita kong abnormality. Pagbabalita ni Victor kay Sergio. Si Martha Mendoza ang babaeng may gusto kay Sergio at pinagtangkaan ng masama si Camille noon at kasalukuyan na sa mental hospital at biglang namatay dahil sa cardiac arrest. According to the doctor who examined Martha, before she died, she repeatedly looked for Sergio because she had something important to say. Itinuro ni Victor ang hawak na chart at sinabing, "The symptoms of shock and coma within a few seconds and the suspicious white spots on the lungs are very similar to Uncle Grudge. Although mild lang ang sintomas kay Uncle at stable naman ngayon ang kalagayan niya." Kunot noong tumingin si Sergio sa kaibigan. "You mean, iisa lang ang naglason kay Dad at kay Leila? I think this conclusion is 97% likely." Sagot naman ni Victor. "Alam mo ba kung sino-sinong kasama ni Uncle Grudge ng gabing yun sa party?" Sandaling nag-isip si Sergio. Bukod sa bodyguards at assistant ng kanyang daddy, si Ursula lang ang tanging naroon ng gabing iyon. Hindi pa kasi dumarating ang mga bisita nang mangyari ang insidenteng yon. Ang bodyguards at assistant ni daddy at si Ursula. Sagot ni Sergio. "Si Ursula?" Ani Victor na bahagyang nagulat, subalit maya-maya rin ay nagbalik sa wisyo. "We can investigate Uncle Grudge, assistant and bodyguards. But Ursula, we've known her since childhood. Alam natin kahit spoiled ang babaeng yon, hindi siya gagawa ng ganong bagay." Hindi naman kumbinsido si Sergio sa sinabi ni Victor. Alam niya kasing matagal na itong may gusto kay Ursula kaya inasahan na niyang iyon ang sasabihin nito. "We will know if she's innocent after the test." Sagot ni Sergio sa kaibigan. "It's up to you," ani Victor at wala nang nagawa pa sa gusto ng kaibigan. Matapos ang pag-uusap na yon, maaga umuwi si Sergio sa Reynosa residence. Ilang araw na kasi siyang busy at halos hindi na sila nakakapag-usap ng kanyang asawa. Bago umuwi ay dumaan na muna si Sergio sa isang sikat na bake shop para bumili ng cake. Lately, he's been noticing that Camille looks very tired, so he thought he'd buy her favorite strawberry shortcake to lighten up her mood. Naisipan din niyang bumili ng isang bouquet ng white rose. Hindi niya pa kasi nabibigyan ng bulaklak si Camille simula no nagkamabutihan sila nito.
Wala pang 30 minutes na makarating si Sergio sa Reynosa residence. Pasado alas 8 pa lang yun at alam niyang gising pa si Camille. Excited siyang pumasok sa elevator habang hawak-hawak sa kamay ang box ng cake at bulaklak. Nang makalabas ng elevator, malalaking hakbang ni Sergio patungo sa pinto. Subalit pagkabukas niya ng pinto, madilim na kabahayan ang sumalubong sa kanya. Walang kahit na anong ilaw ang bukas maliban sa automated door light na nasa front door. Kumabog ng gustong puso ni Sergio dahil natatakot siyang baka may masama na namang nangyari sa asawa. Nagmamadali niyang binuksan ng ilaw at lakad-takbong tinungo ang kanilang kwarto. Pero walang katao-tao doon. Sumunod niyang tinungo ang guest room pero wala rin siyang nakita doon. Isinunod niya ang sumunod na kwarto, study room at movie room pero wala doon si Camille. Tinawagan niyang butler at housekeeper na sa Reynosa residence na nanatili. Pero ayon sa mga ito, hindi nila nakitang lumabas si Camille simula nang dumating ito. Ang ibig sabihin lang noon ay nandoon lang ito't hindi umaalis. Muling nag-ikot si Sergio sa kabuuan ng suite. Lahat ng kasulok-sulukan ay hinalughog na niya para makita ito. Pero katulad ng dati walang Camille siyang nakita. Papalabas na sana si Sergio sa master's bedroom nang mapansin niyang bahagyang nakabukas ang glass door na nakakonekta sa veranda. Mabilis siyang lumapit doon at nang buksan niyang veranda, isang maliit na figurang nakita niyang nakayup-yup doon. Camille! Natatarantang bulalas ni Sergio na makitang babae. Hindi ito nagangat ng tingin kaya niyugyug to ni Sergio. Doon lang nagangat ng mukha si Camille at ganoon na lang ang gulat ni Sergio na makitang basang-basa ng luhang mga mata nito at malungkot na malungkot ang mga mata. Mukha itong miserable ng mga sandaling iyon na para bang may mabigat itong problemang dinadala. Tell me what happened. Napaano ka? May nangyari ba? Tungkol ba sa trabaho? Sunod-sunod na tanong ni Sergio sa asawa saka lumuhod sa tapat nito at pinunasan ng mga luha. Hindi sumagot si Camille. Sa halip humagulo to ng malakas na para bang may masakit na pinagdadaanan. Pinag-aalala mo ako? Nag-aalalanturan ni Sergio. Please tell me, what happened? Sa pagkakataong yun bumuka ang bibig ni Camille na para bang may gustong sabihin. Pero sa huli na natili lang itong humahagulo at isang papel ang inabot kay Sergio. Kunot noong kinuha ni Sergio ang inabot ng asawa at ganoon na lang ang gulat niya nang mabasa ang nilalaman ng papel. Wala na. Humahagulhol sa pag-iyak si Camille. Wala na. Wala na si George. Iniwan na ako ni George. Anong gagawin ko? Sabihin mo sa akin, anong gagawin ko? He died from a cardiac arrest. Anong doktor na sumusuri kay George sa rehabilitation center? Cardiac arrest? Una si Martha, sunod si Dad, ngayon si George naman. Posible kayang iisa lang ang may gawa ng lahat. Nahulog sa malalim na pag-iisip si Sergio. Posible kayang iisang tao lang ang may kagagawa ng lahat? Kung ganon sino? Si Ursula? Pero alam niyang imposible yon dahil hindi nito kilalang kapatid ni Camille. Hindi kaya. Sergio clenched his fist when suddenly someone entered his mind who could have committed those atrocities. Pinapangako niya sa sarili na sa oras na mahanap niyang taong yon ay siya mismong papatay dito. Cardiac arrest, Doc? Pag-uulit ni Sergio, tumango naman ang doktor bilang sagot. The cause of the patient's cardiac arrest was arrhythmia, where his heartbeat became abnormal, making it difficult to pump blood to the brain. Where is he now, Doc? Tanong niya sabay sulyap kay Camille na nakaupo sa waiting area, na magang-magang mata sa kakaiyak at wala sa sarili. Awang-awa siya kay Camille. Alam na alam niya kung gaano kalaki ang sakripisyo na ginawa nito para kay George. Hindi rin to nawala ng pag-asa na gagaling ang kapatid kaya kahit magkahit kalabaw pa ito ay handa nitong gawin. He's in the morgue, Mr. Reynoso. Thank you, Doc. We'll arrange his funeral. Ani Sergio saka tumalikod na at muling bumalik kay Camille. Katulad kanina ay tulala pa rin ito at hindi makausap ng maayos. Naupo si Sergio sa tabi nito saka ginagap ang kamay nitong malamig at nanginginig pa rin. Let's go, Camille. Magpahinga ka na muna. Baka magkasakit ka niyan. Ako nang bahala sa funeral ni George. Sabihin mo nga. Putol ni Camille sa saning sasabihin niya. Nagangat ito ng tingin at blankong ekspresyon na pinagmasdan si Sergio. Paano na ako ngayon? Wala na si George. Si George na lang ang natitirang pamilya ko. Wika ni Camille saka nagumpisa muling umiyak. Niyakap ito ni Sergio ng mahigpit saka hinagod-hagod sa likod. Shh! Nandito ako. We are family now. I will never leave you no matter what.
Masuyong wika ni Seryo sabay halik sa buhok nito habang patuloy itong umiiyak. Samantala sa halip na gumaan ang dibdib ni Camille, mas lalong bumigat yon dahil sa mga salitang binitawan ni Seryo sa kanya. Paano kaya kapag nalaman nito na 6 weeks na siyang buntis? Kahapon, nagpunta siya sa klinik para magpa-check up at doon niya napag-alaman na nagdadalang tao siya. Noong nasa China pa sila ni Seryo, ilang beses silang nagtalik na walang proteksyon. Pero wala pang isang buwang nakalilipas simula nang mangyari yon. Kaya ang hula niya yung nangyari yon bago pa siya mapunta sa China. May mga pagkakataon kasi na sa sobrang agresibo ni Seryo ay hindi na ito nakakapagsuot ng proteksyon. Halo-halong emosyon ang nararamdaman ni Camille nang malaman niyang bagay na yon. Lalo pat nalaman niyang ayaw ni Seryo na magkaroon ng anak. Paano ito tatanggapin na buntis siya? Paano kung sabihin itong ipalaglag niyang bata? Ano ang gagawin niya? Iniisip din niya kung dapat ba niyang itago ang bagay na yon o sabihin sa lalaki. Gulong-gulo na siya. Hindi niya alam kung anong mas tamang gawin. Natatakot siya sa maaring maging reaksyon ni Seryo sa pagdadalang tao niya. Kasabay ng pagdadalang tao niya, nalaman din niya na wala ng kanyang kapatid, kaya hindi niya alam kung anong dapat niyang maramdaman. Basta ang alam lang niya ng mga sandaling iyon, sobrang sakit. Sobrang sakit na wala siyang nagawa para mabuhay ang kanyang kapatid. Wala siyang kwentang ate. Hindi niya naparanas na maginhawang buhay si George o kaya'y napakain ng masasarap na pagkain ni hindi niya naibigay ang gusto nito o naipasyal man lang. Napakawalang kwenta talaga niya. George was only laid to rest for 1 day and then he was cremated and placed in a columbarium. Si Seryo lamang ang nag-asikaso ng lahat ng yon dahil si Camille kung hindi umiiyak ay madalas namang tulala. Wala siyang kaalam-alam na maaring makasamain sa kanya. Lalo pat nagdadalang tao siya. Hindi pa rin makapagdesisyon si Camille kung anong dapat niyang gawin. Sasabihin ba niya kay Seryo na buntis siya o ilihim niya yon? Nahihirapan siyang mag-isip lalo pat magulong-magulo ang kanyang isip. Habang pauwi sakay ng kotse, tahimik lang si Camille. Habang nakatingin sa labas ng bintana, wala na siyang luhang mailabas pa dahil pakiramdam niya ay naubos ng lahat ng iyon. Napakasakit pa rin sa kanya ang nangyari sa kanyang kapatid at hindi niya alam kung paano na lang siya ngayong ulila na siyang lubos. Marahil dahil sa labis na stress, pagod at pag-iisip ay muling nakaramdam ng pananakit ng ulo si Camille. Pinilit niya huwag ipahalatang nararamdaman kay Seryo pero biglang umikot ang kanyang paningin at nagbutil-butil ang pawis sa kanyang noo. Kagad namang napansin ni Seryo yung pamumutla ng asawa kaya ginagap niya ito sa kamay para sana magtanong. Pero ganun na lang ang pagtataka niya na maramdamang napakalamig noon. Until Camille, who was sitting next to him, suddenly lost consciousness. So instead of going home, Seryo had his driver take him to the hospital. He was worried about his wife, but he had no idea that what was happening to Camille was caused by her delicate pregnancy. Sa kabilang dako sa isang exclusive subdivision sa Taguig, ay may isang matandang lalaki naglalaro sa edad na 45 hanggang 50 years old ang prenting nakaupo sa 3-seater sofa at kausap ang isang mid-30s na lalaki. Kapwa kagalang-galang tignan ng dalawang lalaki pero mas angat ang pagiging elegante na matandang lalaki sa kilos pa lang nito at pananalita. Nakasuot ang matanda na isang simpleng polo shirt at khaki pants, samantalang isang mamahaling wedding lang ang tanging palamuti sa katawan nito. Maamo ang mukha nito na may matangos na ilong at singkit na mga mata. Sa unang tingin pa lang ay mahalatang may Japanese blood ito o kaya naman ay Korean. Watashi no musume no sako no wadosesu ka. What's the news on your search for my daughter? Tanong na matanda sa lalaking kaharap. I'm sorry, Mr. Inoue. Based on the people we spoke to in that area, there is no Seiko Inoue living there. Sagot ni Detective Cruz. Ito ang detective na inutusan ni Mr. Inoue para hanapin ang kanyang anak na matagal nang nawawala. Napabuntong hiningang matanda sa kabumalatay ang lungkot sa mga mata. 15 taon na niyang hinahanap ang kanyang anak na si Seiko. Pero hindi pa rin niya ito nakikita. Nawawala na siya ng pag-asa na makita ang kanyang anak lalo pat matagal ng panahon mula nang makidnap to ng mga sindikato na kaaway niya noon sa negosyo. Alam ni Mr. Inoue na imposible pero lihim niyang dinarasal na sana ay buhay pang kanyang nag-iisang anak dahil masasayang ang lahat ng mga bagay na pinaghirapan niya.